Alamat ng Santa Cruz. Noong unang panahon, may isang maliit ngunit masagana na nayon sa tabi ng isang malinaw na batis. Ang nayong ito ay kilala bilang Bogo. Ipinangalan sa isang punong mayabong na tumutubo sa kagubatan na pumapalibot sa kanilang lupain. Ang mga naninirahan dito ay simple ang pamumuhay. Sila ay masisipag na magsasaka, mangingisda at mangangaso upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng kanilang payak na buhay, sila ay may matibay na pananampalataya, palaging nananalangin para sa biyaya at patnubay ng may kapal. Isang umaga, habang nangangaso ang isang lalaki sa gilid ng batis na nagngangalang Eulalio Isidro, may napansin siyang isang kakaibang bagay na lumulutang sa tubig. Una niyang inakala na ito'y isang piraso lamang ng kahoy na inanod mula sa kabundukan. Ngunit nalapitan niya ito ay nagulat siya dahil hindi lamang ito isang ordinaryong kahoy, ito ay may hugis na krus, maliit ngunit matibay na kahoy na may isang talampakan ng haba. Agad niya itong dinampot at maingat na tiningnan. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya nang hawakan niya ang krus. Isang palaisipan para sa kanya kung paano ito napunta sa batis. Dali-dali niyang ipinakita ito sa kanyang mga kasamahan sa nayon. Nagtipon ng buong nayon upang makita ang krus. Ang matatanda na bihasa sa mga kwento tungkol sa himala ay nagsabing ito ay isang tanda mula sa Diyos, isang pagpapala para sa kanilang bayan. Sa kanilang paniniwala na ito ay isang tanda mula sa langit, nagdesisyon silang magtayo ng isang maliit na kapilya bilang tanda ng kanilang pananampalataya. Sama-sama nilang binuo ang kapilya gamit ang mga kahoy mula sa kanilang kagubatan at nipa mula sa ilog. Sa dambana ng bagong bahay dalanginan, inilagay nila ang banal na krus bilang sentro ng kanilang pagsamba at debosyon. Mula noon, naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay ang pagdarasal sa harap ng krus. Naniniwala silang ito ay may kapangyarihang magbigay ng proteksyon at biyaya sa kanilang bayan. Sila'y patuloy na humiling na masaganang ani, kalusugan at pagkakaisa. Bukod sa pagpapagaling at pagliligtas, marami pang milagro ang nasaksihan sa loob ng kapilya. Nagkasundo ang mga taga-nayon na palitan ng pangalan ng kanilang nayon. Ang dating Bogo ay tinawag ng Santa Cruz bilang paggunita sa sagradong krus na natagpuan sa batis. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang munting kapilya at naging isang simbahan. Dito nagtitipon ng mga tao upang manampalataya. Tuwing kapistahan ng Santa Cruz, nagdarao sila ng prosesyon. Dinadala ang isang malaking krus bilang pag-alala sa himalang nagbigay ng bagong pangalan sa kanilang bayan. Ang munting krus na natagpuan sa batis ay hindi lamang isang piraso ng kahoy. Ito ay naging sagisag ng pananampalataya, pagkakaisa at biyaya ng Diyos sa kanilang bayan. Isa man pala isipan ng biglang paglitaw ng krus sa batis ay naging simbolo ang batis tulad ng walang humpay na agos ng tubig ay gayon din ang pananampalataya, pag-asa at biyaya na walang hanggan.